paano dadami ang isda? Nagpakahirap kaming ipasa yung batas. 6 billion ang budget nyo, 20 million lang. Nagpasa ka ng 7 isang taon. Di 140 million lang yon. May hindi nyo kami binigyan ng konsuelo na binild nyo yung mga fish hatcheries na yun. Walang na-build na fish hatcheries. Okay. Tapos pinatpasa nila sa akin ng IUUF. Oh, kasi daw, pag napasa ko yung IUUF, magiging collection daw nila against penalty against illegal fishing from 100 million magiging 1 billion. And 65% of that we will give to the small fisher folks in the municipal water. Okay. What happened? Yung 100 million naging 10 million instead na naging 1 billion. Paano naman tayo matutuwa? Tama nga naman. BIFAR. Kaya ibig Correct. sabihin, two-way process to. Kung kami natutuwa sa inyo, paglalaban namin kayo, hindi nyo naman pinaglalaban ng tunay ang mga Kayo eh. fisher folks eh. Sabi ko sa inyo. Kaya bakit natin ipaglalaban? Sige, ma'am, Oo. pwede ko- Tapos, mag-create pa ng No, gusto tapusin ko lang pang ako. mag-create ng department. Hindi nyo ba alam na ang department, pag kin-create nyo yan, katakot-takot na gastos yan. 55% of the cost of a department is PS and overhead. Okay. 45% lang ang ibibigay sa mga tao na hindi pa binibigay sa mga tao. Bakit Opo. ako matutuwa na nag-create ng department? Right. Ma'am, yun yung suggest lang, ma'am. Gusto ko lang tapusin, ano, doon kasi nag-react si Madam. Sabi ko, kayo ating age, kung sa pamilya ang hindi minamahal. Kasi nga po, marami na tayong narinig ng mga farm-to-market rules, mga project. In fact, yan po inilalapit po sa DA ng mga politiko para matugunan yung sa kanilang distrito, yung problema sa kalsada mula sa kanilang mga farm papuntang market. In fact, sobra-sobra na po yung budget. Pero again, let me make it clear, Madam Chair, okay ako dyan. Kailangan talaga natin ng farm-to-market roads para may pa yan. Pero kuminsan sobra-sobra na. Kaya nga nagkakaroon ng cockpit to market road sa sobrang dami ng budget. Samantalang wala tayong marinig masyado na ini-sponsoran po ng mga politiko natin yung tinatawag na fish landing to market road. Bibihira tayo makarinig na ganon. Ngayon ko lang narinig ito for the first time na meron palang fish landing to market road. Bakit hindi pinupunduhan yan? Bakit ang palaging fundo farm to market road, cockpit to market road? Sa sobrang daming budget na, sa sobrang pagmamahal, sa DA, pati cockpit pinupunduhan na papuntang market, pati yung mga resort, pinupunduhan na papuntang market, resort to market road. Yun ang po yung pinupunto ko, Madam Chair. Para sa akin po yun ang observation ko na nadidihado dito yung ating mga mangingisda. And to think na mas marami pong kumukonsumo ng mga isda dahil po marami to yung mga kababayan na mahirap versus doon sa livestock. Although again, I support yung livestock natin, sinusuportan ko po yan, kailangan po paigtingin natin, tulungan natin. Pero dapat, patas po ang paningin natin. Dapat po yung mga mangisda natin na naghihingalo na, matulungan din. And it's about time nga sinuggest po. Ito po suggestion ni Senator Coco Pimentel, hindi ko po suggestion to. And for me, it's a bright idea, something to explore. Pag-aralan po siguro natin. It's about time na dapat we have to have an open mind dito for the sake of the Filipino people. Yun lang po. Salamat po, Madam Chair. Madam Chair. Yes, we recognize Senator Binay. Thank you, Madam Chair. Hindi, itatanong ko lang po, Madam Chairperson, kung meron ho ba tayong data, kung ilan ba talagang fish landing yung kailangan nating itayo? Meron ho bang data yung BIFAR? How many fisheries landing do we need? We have 7. Madam, ang ginawa po kasi natin dati, we determine sino po yung first 750 na pinakamarami ang mangingisda na bayan. Tapos po yung sino po ang pinakamahaba yung coastline. So those are the two criteria for determining whether or not we have to build a fish landing. My view is that all the municipalities po should have at least one. But at that time kasi we have limited budget, so we have to prioritize. So ang naging basis po ng prioritization
would be yung coastline length and the number of fishermen in the area. So, if you talk of municipalities, it's 1,500. More than 1,000 po, yun, mga 1,000. Lahat fish eh, di ba? Yung pong may coastline lang po, may coastline. May coastline, mga 1,000? Mga 1,150. 1,000. Attorney Scotto, Mike. 929 municipalities coastal. Yes, So, ma'am. we have 750, so remaining na lang is 200. Yeah. Yes, ma'am. And Madam Chairperson, for this year ho ba, meron tayong nakalaan for fish landing? Or what? No, it's not a priority. I think they will build fish hatcheries, di ba? That's one of the priorities. Kasi if we don't build fish hatcheries, there will be no fingerlings Yes, ma'am. to use in aquaculture as well as in the I guess what you can do sa municipal water, you build mangrove kasi mangrove is the spawning ground of fishes in the municipal water. So maybe you can plant mangroves on the coast because that will be a source of fingerlings also, in addition to the fish hatcheries that we are building. We have only passed 41, but I guess even if we don't pass a law, if there's a need, you build fish hatcheries in many places. But I guess you're having a hard time building the 41. Yeah, I agree. Dapat mag-build tayo ng mga fish hatchery, fingerlings and all. Pero ang problema pa rin, paano natin mai-transport yung papuntang merkado. Kaya nga yung fish landing to market road talaga ang kailangan natin. So it's about time siguro maglalabi kayo sa mga mambabatas natin na tulungan kayo. Kasi palagi ko narinig sa mga mambabatas, mga kapwa kong politiko, farm to market roads, talagang buhos ang suporta nila. Pero ngayon ko lang narinig itong fish landing to market road is just such a thing na wala atang sumusuporta sa mga politiko. And from now on, ako po ay isa sa mga supporters ninyo. Kung ako po ay mabigyan ng budget, then I will make sure na magbubuhos ako ng budget sa inyo na para mabudgetan yung tinatawag na kalsada mula sa fish landing papunta sa market. Para maging maayos naman po yung pag-deliver ng mga isda natin mula sa bagsakan ng kanilang isda papuntang market. Kasi yun talaga nakita ko first hand during when I was doing the campaign. I'm just walking the talk po, Madam Chair, because I promised them na dadalhin ko to sa Senado. Pagdating ko sa Senado, yung mga problema nila, dahil nakita ko po, nakita kung gaano kahirap yung ito-transport po nila, yung kanilang mga isda mula sa daungan papuntang palengke. Hirap na hirap po talaga sila. Salamat. I just want to inform the senator that the production of fish in the Philippines is divided into two. One from aquaculture and one from, it's 50-50, one from catch. Kaya kalahati na lang po ang nanggagaling sa fish landing facility. Ang kalahati po ay sa aquaculture. And they predict that in a few years, 70% will come from aquaculture and 30% will come from the wild catch. Kaya medyo dalawa na ang hinaharap natin ngayon. You have to see to it that yung aquaculture natin ay nasusuportahan din in addition to the fisher folks in the municipal water. Kasi ngayon 50-50 na sila. Kalahati galing sa aquaculture, kalahati sa wild catch. So kung habang lumalaki po yung aquaculture natin, then parang pinapatay po natin yung kabuhayan ng ating mga maliliit na mga isda. Hindi po. Kasi yung aquaculture, inaalagaan Yes po. sa mga fish pond. Oo. Yung isda is natural, it will go. Kaya lang, ewan ko, parang because maybe of pollution, maraming namamatay na isda, hindi nagtatribe ang isda sa ating municipal water kasi one of most important problem is plastic pollution. Pag kinain kasi na isda yung plastic, namamatay yung isda. Kaya one of our major, kaya pinasa ko po yung Extended Producers Responsibility Bill para yung mga nagpo-produce ng plastic will take care of their plastic waste in retrieving their plastic waste para hindi po tayo pupunta sa ocean kasi sabi po sa study here in Asia, the number 1 producer of plastic into the ocean is China, number 2 Indonesia, number 3 ang Philippines. So medyo may problema tayo sa ganyan. Kaya siguro naapektuhan din yung mga fisher folks in the municipal water kasi napopollute.
Kaya yung mga isda namamatay. Kaya we have to take care of that. And at the same time, encourage aquaculture kasi yun ang growth area ng Philippines in terms of fish production. Thank you ho. Madam you po. Chair? Madam Chair? Yes, Senator Binay. Hindi, baka pwede lang din ho pakiusapan yung BFAR pagdating ho ng budget call nila for 2024 budget. Baka kahit ilang fish landing na project, pwede ho nilang idagdag sa kanilang budget. Yun lang po. Chair. Thank you. Thank you. I guess Attorney Escoto will remember that for 2024 budget. At saka isama mo na rin yung fish, ano ba yon? Fish landing to Market Road natin. Pero usually ang mga fish landing, market na rin yan, di ba? Oo, kasi kami, meron rin kaming fish landing market. Doon na rin nagtitindahan, di ba? Sa fish landing, yung mga taong bumibili, di ba? Okay. We recognize Attorney Asis Perez. Thank you, Madam Chair. Yung pong maganda po yung nasabi na farm to from fish landing to market. Ang isda po kasi hindi necessarily road. Sometimes we use waterways. And so kung minsan yun po talaga yung dinadaanan ng mga produkto namin, mga waterways. And so that is why in addition to roads, mahalaga din po sa amin yung mga pier, yung mga common facility kung saan ilalagay po yung mga bangka. Kasi po ang nature po ng aming mga vehicle ay dagat. Liban doon, yung pong ating mga fish landing ngayon serves as landing site and market site na rin. Kaya medyo napaganda po yun, Senator. And just to remind everybody, actually maganda naman po talaga yung budget ng BIPAR, especially when the Senate and Congress is happy with its performance. That's why mahalaga rin na mag-reciprocate po talaga yung agency with the budget that's given. So maraming salamat po. I just may add, Madam Chair. Oo nga, yung observation mo, tama yon na doon pa lamang sa daungan, nagbibilihan na ng isda. Pero yung bumibili, mga supplier din yun. At dadalhin pa rin nila doon sa market. Alangan ba naman dadalhin sa bahay nila? Tama po ba? Ganun pa rin po yun, ikaw naman. Nagets mo? Ulitin ko baka hindi mo na-follow. Okay, pagdating po doon sa daungan, marami po mga bumibili. Nauubos na agad yung paninda ng mga mangingisda, right? Now, ito mga bumibili, mga supplier po ito, na dadalhin po sa mga merkado din. Tama? So you still need the fish to market road. Tinutulungan na kita rito. Ay mo ata mong tulong ko. Di wag. No, sir, I'm saying, in addition po the road, maganda rin po maglagay ng waterways. Actually, sir, it's in addition to the road. Maganda. No, pero ang observation ko nga po, ako po yung nagtanong-tanong sa mga mangingisda. Ano po? I'm not speaking out of nowhere. I'm speaking out of experience, out of having talked to some fishermen, okay? Fisher folks. Yun po yung sinasabi nila, yung daungan, na kuminsan yung pier nila, walang tamang daungan, walang hindi sementado, nadudulas. In fact, tulad sa halimbawa sa Palawan, 2 na po ato, 3 na namatay dahil na-slide. Hindi po tama o kulang sa ilaw yung daungan. Kuminsan hindi sila makadaong, nababahura yung kanilang bangka. One way or the other, dapat meron silang maayos na daungan. Especially pag yung mga deep sea fishing, naglalaot sila at kailangan meron silang maayos na daungan kasi malalaking bangka nila, hindi po pwedeng dadaong ka na lang dyan hanggang sa dumating po sa buhangin. There's no such thing. So kailangan po talaga may daungan, maayos na daungan. Okay? Now, sabi ko nga ulit, meron nang nadiskrasya, namatay dahil hindi po maayos yung daungan. Again, pagdating sa daungan, tama po kayo, binibili na po yung mga isda kung sino-sino bumibili, pero ita-transport pa rin po yan sa palengke. Tama? So you still need fish to market road. Ayan po yung inilalaban ko para po sa inyo ito. Kaya nga po yung suggestion po ni Senator Coco Pimentel, and I agree with him, it's a good idea. Siguro it's about time pag-aralan po natin yun. Para sa lahat ito. Okay? Okay ba sa inyo, attorney? Sure ka? Kasi kung ayaw mo, masama ang loob mo ata. Okay, sige po. Sige po. Kakampi niyo po ako rito, attorney. Okay? Sige. So, Madam Chair. yes, we recognize Senator
We recognize Senator Poe for her questions. Simple lang po yung tanong ko, no? Kasi una, gaya ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo, salamat sa BFAR na binigyan niyo ng moratorium itong order ninyo na FAO 195. Sabi niyo, pag-aaralan ninyo, hopefully by the end of the year, you'll be able to come up with a final decision on this. So, hearing the reasons why this was implemented in the first place, health hazard daw, economic loss, etc., ang tagal-tagal na naman itong order na ito, is there a possibility, can you tell us categorically na hindi na ninyo muna i-implement itong FAO 195? Yes, ma'am. Actually, we have already announced, ma'am, in a press briefing that we will defer the operation in the wet market for the implementation of FAO 195. You will defer. So the order is still there pending your Studies. I think they will study how to reform this mga EO na to be more poor oriented. Yes, so sa ngayon, indefinite ang moratorium. Yes, Senator Poe. Okay. Ang gusto ko lang kasi malinawan ng ating, alam mo marami nag-i-import ng bago pa lang yung okasyon, no? Hindi pwedeng ura-urada ay sasabihin ninyo, hindi, ito na yung desisyon namin. Siguro ay bigyan din ninyo ng konting kasiguruhan yung mga ating mga nagbebenta, yung ibang mga importers na hindi kayo basta-basta padalos-dalos sa mga desisyon nyo. At sa ngayon, indefinite ito, hindi mapapanis yung mga in-import nila. With that, I just want to Senator Poe, no? Kasi dun sa ating EO 195, para hindi dapat nakarating sa wet market yung mga in-import doon. Ang pwedeng makarating sa wet market during close season, di ba nag-i-issue kayo ng out of necessity, pwedeng mag-import for the wet market. Liwanagin nyo nga yun kasi kung namang makakarating palagi sa wet market yung imported kahit na hindi close season, maapektuhan naman ang local producer, di ba? Yes. Yun naman, kailangan liwanagin yun kasi ano yung makakarating sa wet market, yung ba tuwing close season lang or throughout the year? Kasi yun ang question Kasi itong EO 195 para to sa processing, canning, at saka sa hotel and restaurant. Pero pag gusto nyo makarating sa wet market, you issue yung importation out of necessity during close season. So I just want to clarify na ito bang EO 195 na to, which is a law. This is just an IRR of the law. Pwede ba natin baguhin ang batas kung hindi natin ina-amend yung batas? Yun ang question sa inyo. Liwanagin nyo yun kasi magulo yan. Yes, ma'am. Tama po yun, ma'am. Yung based doon ho sa ating existing law, Section 61 of the Fisheries Code, talagang pagka ho for canning and processing ho yun. Hindi ho dapat umabot yun sa wet market. At lahat ng importer natin for canning, processing, and yung institutional buyer, alam ho nila yan. Sa simula pa lang ho, when they applied for an SPSIC, they would execute an undertaking that they will use the imported products either for canning, processing, or for institutional buyers.